Natapos natin na i-discuss na yung assessment procedures, yung kanyang kabuuan. Sa ngayon, i-discuss naman natin yung bawat isa dito, yung kanyang detalye. Una, yung LOA. Then sunod yung Notice of Discrepancies. Yung LOA, ito yung tinatawag na Letter of Authority. So sabi dito, this triggers the BIR to initiate audit. Okay, using that LOA. So ano yung doon sa LOA? Ang LOA is an official document that empowers RO or the revenue officer. So yun yung mga examiner na examine yung kanyang mga taxpayers books at saka yung record para malaman nila kung ano ang correct na tax liability. So ang crucial dito, the importance of having LOA, kasi kung wala daw yung LOA tapos nagre-render sila ng assessment or nagkakandak sila ng examination tapos may assessment, yung lahat daw na assessment na ginawa nila, yung lahat na procedures will be considered void. Mayroon na yung kaso, Medicard versus the Commissioner of Internal Revenue. Okay. Now, ito yung content ng BIR's LOA. Okay, dinidefine nila yon para maiwasan yung tinatawag natin na due process violation doon sa due process of law. So sabi doon, para magiging valid yung LOA, kailangan una, mayroong competent signatory. Pipirmahan niya ng regional director or the commissioner or the legal authorized deputy of the commissioner. So tatlo yanan sila. Kung hindi commissioner, yung legal authorized deputy ng commissioner or yung regional director. So, ang pinakamababa is regional director. Ngayon, second is, it is restricted lang sa isang taxable year. Isang taxable year only. Hindi pwedeng dalawa ang makukover ng isang LOA. Ikalawa, bawal yung mayroong mga manual alterations or erasures doon sa LOA. Mga edit-edit or insertions, bawal. Ikaapat, nandun yung nakasaad yung ano yung mga identified na tax liabilities to be examined. So, income tax ba yan, VAT ba yan, withholding tax ba yan, or kung ano-ano pa, excise tax. At saka yung number 5 is, there is a specific mandate na itong authority na to, yung LOA, is limited only kung sino lang yung nakapangalan ng mga revenue officers na nandun. Hindi pwede na yung ibang revenue officers ang pwedeng mag-audit kung hindi sila nakasaad doon sa LOA. Now, personnel substitution requires a superseding LOA. Hindi pwedeng iswap na halimbawa magbibigay ng memo yung BIR na mayroong swapping doon sa LOA, hindi. Kung gusto nila magpalit ng revenue officers na mag-audit, kailangan din lang palitan yung LOA. LOA effect on tax returns. So ngayon, pag nakatanggap ka na as a taxpayer ng LOA, hindi ka na allowed mag-amend. Kasi nag-umpisa na yung investigation. Yung investigation na yan ay binibigyan ng pagkakataon yung BIR na mag-conduct ng assessment within 3-year period. Pero yung amendment din ay binibigyan ng pagkakataon within 3-year period. Pero pag once na nagkaroon na ng LOA, nakatanggap ka na ng LOA, kahit na hindi mo pa naubos yung 3-year statutory period for amendment, you are not allowed to do so. Okay? Because of that. Okay, LOA versus letter of notice. Sa ngayon kasi hindi na effective itong letter of notice, wala nang ganyan. So, ang letter of notice kasi is contactless kasi yan na mga audit, way to audit a taxpayer. So, kahit na wala sila, inform ka lang na mayroon kang discrepancy according to their record. So, ganun lang yung gagawin nila. Then, you may voluntarily settle the amount kung ano yung nakita ng BIR. Yun yung LN. Yung LOA naman is iba yon kasi mag-examine ka talaga. Subpoena is ito yung pag hindi ka nag-comply with
after the 2 notices given by the BIR examiner na isubmit mo yun lahat ng nandoon sa LOA na mga required documents, after the 2 notices, makakatanggap ka na ng subpoena duces tecum. So, or potential na criminal prosecution. So, ang gagawin mo is you have to bring them doon sa region kasi doon yun you're required to appearance for the appearance. Pwede na yung representative na gagawa ng ganon. Then, kanilang dadalhin yung mga documents doon sa region. Now, hindi lahat ng mga na kailangan ng LOA kasi yung mga cases na involving fraud, wala na yung LOA na kailangan. And specific policy cases handled by special teams. So, meron yun yung mga large scale talaga ng mga fraud scheme. Hindi na yun kailangan ng mga LOA, or even yung mga small na mga fraud, tax fraud ay hindi na kailangan ng LOA. Okay, so pagkatapos nun, pag nakapag-submit na, then they can examine your documents. Pag meron silang nakikita doon sa examination, mag-issue sila ng NOD. So ano ngayon yung purpose ng NOD? Ang RO mag-inform ng taxpayer of their initial findings of discrepancy in writing. So susulat sila, notice of discrepancy. Ito yung nakikita nila, ma'am, that we have, upon reviewing your receipts, we found na mayroong mga receipts na ganito na hindi mo nasali doon sa declaration. Ang total receipts mo sa invoice ay 10 million, samantala ang na-declare mo lang is only 8 million. So mga ganun ang mga findings. Okay. Now, this will give an opportunity doon sa taxpayer na mag-explain. Pero ito ay mga informal discussion lang ito. So, they have 30 days to do that at accordingly shall not extend daw. Okay, pero sa practice, gina-extend nila. Pero in theory, anyway, we are following the theory, so 30 days lang talaga ang hangganan. Now, kung halimbawa, hindi sila nagkaroon ng settlement doon sa kanilang mga meetings na yan, in 30 days, then yung kaso mo sa tax ay ifo-forward nila yan doon sa region. Then, yung region, ang next step ay mag-issue ng preliminary assessment notice.